What's up sa inyo mga kaasang, no? At for today's video, maglilinis ako nitong aking aquarium sa labas dahil napansin na ni Mrs. na hindi na makita yung isda. So, siya yung nakakapansin niya, no? Kasi sa atin naman mga fish keeper, ang tingin natin ay okay lang naman yan dahil nga healthy sa kanila ang mga lumot. Pero hindi naiintindihan ng iba yon. So, ang tingin nila dito ay madumi kahit hindi naman talaga madumi yan. So, gagamitan natin ng sponge yan para makita naman natin yung mga alaga nating isda. So, wala tayong ibang gagawin dyan kundi kukuskusin to. At syempre, pag kinuskus natin yung mga lumot na yan, hahalo yan sa tubig at kailangan natin tanggalin yan. So, yun. Nakita ko na yung aking goldfish. Hello, goldfish. Ilang linggo na tayo hindi nakita. So, yun. Nakita ko na rin kayo sa wakas. At yun nga, galit na si Mrs. dahil nga pinapabayaan ko raw tong mga to. So, yan. Dumumi na yung tubig at naging brown na siya at isasaypon natin yan mamaya at gagawin ko rin yon sa lahat ng aking aquarium dito sa labas. So yung mga kasang, marami nagtatanong sa akin kung masama daw ba sa isda ang mga lumot. Kung ako ang tatanungin, no, mabuti sa kanila yung mga lumot na yan dahil minsan kinakain din na nila yan at masustansya rin sa kanila yan. Hindi lang naiintindihan ng iba kasi ang tingin nila ay madumi, pero kung tutuusin sa isda, maganda sa isda natin yan, nakakapagpaganda ng kulay, natural spirulina, dahil ang spirulina galing lang din sa lumot yon. So yun nga ang nagpapaganda rin sa mga isda natin at gumaganda yung kulay nila pag meron silang lumot na ganyan, kaya hindi rin basta-basta pangit yan at nakakasama. So yun, kuskus ko na nga lahat at patitingingin ko na lang yan at lalagyan ng tubig. Pero bago yon, isasipon muna natin. Kailangan natin tanggalin yung mga lumot na natanggal ko doon sa aquarium at ihigupin ko gamit itong aking mahiwagang siphon. At syempre ingatan ko yan dahil baka mahigop na naman yung mga isda natin dyan, ng mga danyos na malilikot na hindi takot sa ating siphon. So yan, unti-unti ko na inihigop. Yan. At dahil nahigop ko na yung mga dumi, lalagyan ko na ng bagong tubig. At kung makikita nyo, puro hanggang kalahati lang yan, 1/3 lang. At nalagyan ko na rin ng bagong tubig pero hindi pa rin malinaw dahil hindi naman talaga agad-agad lilinaw yan. Kailangan mag-cycle yan. So mga hapon o bukas, for sure, malinaw na yan. Pero ngayon, hindi nyo pa masasabing malinaw yan. Pero naniniwala ako sa kakayanan ko na nalinis ko na yan at nakikita ko na nga. Ayan yung ating goldfish, na miss ko na. Yung mga danyos natin, ayan, naglabasan na sila. Mayroon pala mga isda dito. At yun nga pala, no, may nagtatanong sa akin na isang kaasang natin tungkol kay Junjun. So ito si Junjun, nilagay ko na to dito at hindi ko na talaga siya mag-room. So ayun, ayan na nga yung kalagayan niya ngayon. So yun, no, shoutout kay John Ron Emmanuel Virgo kasi siya yung nangangamusta kay Junjun. At ito na nga si Junjun, buhay pa siya. Though hindi na talaga siya gumanda, boy na boy pa yung ating flower horn dyan. At nandiyan pa rin siya, kasama pa rin natin siya. So yun, balikan natin ito mamaya mga hapon dahil para mas makita natin yung pagkakaiba at kung luminaw nga talaga siya. So yun mga kasang, no, hapon na at kung makikita nyo, in fairness, luminis naman din talaga yung ating mga aquarium pero hindi ganong kalinis na ina-expect nyo dahil nga sobrang kapal ng lumot nito, hindi ko talaga masisimot yan. At ito pa ang isang problema ko dahil may mga fry ako dyan, hindi ko basta-basta pwedeng isiphon yan, kaya ganyan yan. So ito, pero nakikita ko itong ating mga angelfish dito na sobrang linaw na ng kanilang aquarium. Tapos yung goldfish natin dito malinaw na rin at nakikita ko na rin yung dalawa nating aquarium dyan. Doon meron pa akong makikita dumi na pwede pa natin isiphon. Tapos yung flower natin dito na si Junjun, ayan, kitang-kita na natin pati yung mga danyos. At yun, pag pag nag-cycle pa to hanggang bukas o sa isang araw, lilinaw na rin yan. At yun, subukan kong isiphon pa ulit yung mga nakikita ko. You want to play? Let's play! What's up mga kasang? Today is another day na naman para sa ating mga isda. At ayun, hiniwalay ko yung isang natin, no, gapi natin. Kasi feeling ko makakanak itong isang malaking tuxedo gapi natin dyan. So nilagay ko na siya dyan sa breeding cage. Tingin ko mga anak na yan dyan. Tapos tinitignan ko nga kanina yung mga gapi natin dito. Tagal nila lumaki, grabe, habang nakikita mo sila sa araw-araw talagang maiinip ka. So meron tayo dito isang batch ng Blue Panda. Pakita ko sa inyo. So itong Blue Panda natin nag-drop nga dyan nung nakaraan lang. Ang tagal lumaki. Nakakainip. Tapos yung mga natin dito, dito sa strain na to, EBM. Yan, yung mga EBM ako dyan, EBM. So yun, ang tagal nila talaga. Naka-BBS na ako na live niyan guys .
Ayan, live na yung BBS na ginagamit ko niyan. Medyo nabubusog naman sila. Pero nakakainip talaga, no? Kasi matagal talaga magpalaki ng gapi, kaya nga nakakaawa din yung mga yung mga binabarat ng mga seller. Ako kasi hindi na ako binabarat ng mga kausap ko kasi naman mura na ako magtinda, hindi na para baratin, di ba? Yung iba kasi mga quality binibenta nila tapos binabarat. Kawawa sila kasi ang tagal lumaki niyan, guys. Ito, mga 2 months na yata to. Ganyan pa lang yung laki niyan. Di pa breeder size siya, mga jubi na maliit pa nga to. Ito pwede na, yung mga speed ko. 2 months, 3 months from sa fry na ganito, di ba? Palalakihin mo, pakakainin mo ng BBS na live para mas mabilis lumaki. Tapos minsan may mga mamamatay pa diyan. Tapos ayun, babaratin lang, bibili ng 100. Oh shit! Bibili ng 150. Sabagay ako 150 ako magbenta, pero iba kasi mahal sila magbenta kasi yung maintenance nila talaga at yung pag-aalaga nila talagang magastos din. Kaya nga naawa ako sa mga ganong breeder. Ang dami na rin nag-quit dahil sa ganon. Kasi nga ang dami sa ating barat na, alam mo yun, ang dami nang babarat. Ngayon nga may namimigay pa, may nakita ako issue, nakalimutan ko lang kung anong pangalan. May nakita ako issue dito sa Cavite yata yun, na namimigay daw ng gapi. So nagagalit yung ibang seller. Ewan ko kung anong talagang issue nila. Parang ang basa ko lang doon, namimigay siya ng gapi. Tapos siyempre, pag namigay ka ng gapi, yung mga dapat bibili, hindi na bibili, manghihingi na lang at mamimigay, di ba? Kaya, ayun, sira yung market talaga. Ganda nito. So, ayun, bago ka mamigay ko, isipin mo rin muna iba. Kaya nga ako hindi ko rin basta-basta pinapamigay yung mga nabibreed ko. Unang-una, pinaghirapan ko yan. Pangalawa, gumastos ako dyan, pagkain yan, gumastos ako sa breeders nila. Tapos, ayun, pag binigyan ko yung isa, hihingi yung isa, sasabihin bakit yung isa binigyan ko ganun. Hanggang sa marami nang humihingi, pag binigyan ko naman lahat yon, wala nang bibili. Libre na lang ang gapi, no? So, ayun, ganun yung magiging epekto noon. Kaya hindi ako pwedeng magsabi na basta baka naman yung mga ganun. Ang dami kasing ganun sabihin, sir, baka naman kasi marami ka naman isda. Hindi ako basta-basta nagbibigay din. Dahil nga marami rin akong iniintindi. Hindi lang yung sarili ko, hindi lang yung mga kapwa ko breeder. Diba? Dapat matuto kayong gumastos kasi pagkakakitaan nyo rin yan Wala namang nagbe-breed ng gapi. Kadalasan nagbe-breed ng gapi na bumibili yung mga gusto rin mag-breed. So, mamuhunan kayo guys kung kung gusto nyo kumita din. Panimula, ayan, ang dami nagsasabi sa akin yan. Panimula lang daw, baka naman. Hindi ko ina-allow din yun. Kahit sabihin kong kaya ko naman mamigay, hindi rin ako basta-basta namimigay dahil marami rin akong sinangalang-alang. At hindi rin ganun kadali yun. Dami na ito fry Binibenta ko to mga ito yung mga female na EBM natin. Ito yung male. Binibenta ko yan ng trio, 100 na nga lang yan diba? 100 trio, yan, nanganak na. Nanganak na, lumalaki na nga dito. So yun, maglilinis nga pala ako tapos bala ko ilagay ito yung mga tetra natin dyan. Lilinisin ko yan, mawawala na ng isda yan. Lalagay ko dito. At hindi pa natin nalinis to. Kasi may dalawang tetra ako dito, isasama ko na ibang tetra. So, madali linisin yan, kukuskusin ko lang yan. Bawasan ko tubig, tapos talagdagan ko ulit. Dito lang sa gripo. Okay na yan, diba? Simulan na natin, guys. So yung mga kasang, kukunin nga natin to. 5 piraso na glow tetra, 2 pink at 3 red. So guys, nahuli ko na sila. Kita-kita nyo yung pagkakaiba, Orange yung isa, parang orange na pink, tapos yung 3 red. Pero sa totoo set, 3 lang yan, red lang din lahat yan. Kumupas lang ng konti yung kulay. Tingnan natin diretso yun dyan. Dami na silang tropa dyan. Yun. So yung mga kasang binuksan natin ilaw para mas makita nyo na hindi siya luminis talaga. So yan, medyo luminis na yan at hintayin na lang natin mawala yung mga lumulutang na yan kasi mapupunta lang din naman sa filter yan. Tapos hindi ko sinimot yung mga nandito kasi may mga pa dyan, pinagbalatan pa dyan na kinakain niya. At ayun na nga pala, na-update ko na ito nakaraan ngayon, mas makikita nyo na
ng malapitan. Kumpleto yung paa niyan, yung isang sipit niya ayan, lumalaki na rin, halos kasi laki na rin isa. So kung maalala nyo nga dati, naubos ang paa niyan, tapos isa na lang yung sipit kasi nga nabugbog ka burn na yan So ngayon okay na yan. At yun, mamaya mawawala na rin yung mga lumulutang na yan at magiging clear na yan pag nag-cycle na yan mga isang araw. Alright, ganun kasimple lang guys. So yun mga kasama, tapusin ko na muna ang video na to. Comment ko lang doon sa mga naririnig kong issue dito sa amin sa Cavite, yung mga nag-aalaga ng gapi. Ayun, respeto na lang sa bawat isa at pare-pares lang naman tayo ng isang hobby. Though may mga nagagawa tayo na hindi natin ine-expect at meron tayong mga, yun nga, hindi sinasadyang pangyayari na nagagawa at nasasabi, mas lamang pa rin talaga kung ikaw yung makakaintindi. So kung hindi makakaintindi yung kabilang panig, intindihin mo na lang. At vice versa din yun na wala tayong kinikilingan, wala tayong no-protektahan dahil servisyon, totoo lang. At sa totoo lang talaga, apektado rin naman ako doon kasi may mga gapi rin ako at nakita nyo nga puro gapi ako ngayon. So yun doon kasi nagkakaroon ng issue, pero basta tayo dyan kasi nga sa kanila lang yun sa kanila lang yung may problema at sila lang yung alam mo yun, sila lang involved doon at di tayo pwede makisawsaw dyan. Kahit sabihin natin apektado pa rin tayo kahit papaano, hindi tayo pwede makisawsaw talaga dyan. So focus na lang tayo sa mga binibreed natin, no? Tapos yung mga ang dami rin kasi sumasawsaw talaga. Ilang oras ko na nakita, no, simula kahapon, ang dami ko nakikita comment doon sa group na yon at nagpaparinigan sila. So yun, sa mga kaasang natin dyan na wala naman masasabing mabuti, wag na kayong mag-comment at wag na kayong sumausaw. Tapos doon sa mga involved na tao, pag-usapan nyo mabuti yan at baka hindi lang kayo nagkakaintindihan. Sana magkaayos din kayo dahil isang community lang naman tayo. So yun, respeto na lang sa bawat isa at happy fish keeping na lang sa ating lahat. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Peace out.